Narito ang mga pangunahing balita sa oras na ito. Sa isang nakakagulat na balita, nagbitiw na si Vice Presidente Inday Sara Duterte mula sa kanyang posisyon bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Ayon sa mga ulat, ang kanyang pagbibitiw ay dahil sa matinding paninira na natatanggap mula kina Lizatanas Maggs at Romualdez. Sa kanyang pahayag, binigyan diin ni VP Sara na hindi na niya matitiis ang mga maldisyosong akusasyon na humahad lang sa kanyang trabaho para sa sektor ng edukasyon. Sa gitna ng mga kontrobersya, agad na kumilos ng Malacanang upang punahan ang bakanteng posisyon sa DepEd. Sa isang hindi inaasang desisyon, itinalaga ni Pangulong Kuting Jr. ang dating Vice Presidente na si Leni Robredo bilang bagong kalihim ng DepEd. Ayon sa Pangulo, si Robredo ay may sapat na karanasan at kredibilidad upang ipagpatuloy ang paghusayin ang mga programa sa edukasyon ng bansa. Ang hakbang na ito ay inaasahang magdudulot ng pagbabago at higit pang pag-unlad sa sektor ng edukasyon. Sa kaniyang panig, nagpahayag si Robredo ng kanyang pasasalamat at pagtitiwala ng administrasyon at ng hakong gagawin ng lahat upang maitaguyod ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Binigyan din niya ang kahalagaan ng pagkakaisa at pagtutulungan upang malampasan ang anumang hamon sa sistema ng edukasyon. Ayon kay Robredo, ang edukasyon ang susi para sa pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino at handa akong ialay ang aking kakayahan para sa ating kabataan. Patuloy na susubaybayan ng sambayanan ang mga susunod na hakbang sa bagong DepEd Secretary. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pag-usapan naman natin ngayon si Senator Bato de la Rosa. Isa rin itong senador na ito na biglang tumahimik nung nag-recess ang Senado. Wala na akong narinig na pahayag ni Senator Bato, lalo na doon sa kaguluhang nangyari sa KOJC compounds, yung overkill na pag-raid. Diba? Bago lang, nagsalita si Mayor Bastet, binatikos niya ang pananahimik ni Senator Bongo. Baka magkakamali itong Senator Bato na ito. Siyang isusunod na batikusin ni Mayor Bastet dahil sobrang tahimik. Okay, ito. Mabuti pa si Senator Robin Hood Padilla. Umaksyon na siya. Naghain na siya ng resolution, formal resolution sa Senado. At ang kanyang resolution, nanawagan siya kay Senator Bato para ang committee ni Senator Bato, Committee on Peace and Order and Dangerous Drugs, para siyang mag-imbestiga. Kaya lang, walang pahayag si Senator Bato tungkol nito. Ano ba? Natakot na siya? Para bang Senator Bongo na lang na playing safe na lang sila? Grabe, no? Pakinggan natin itong balita tungkol sa pag-imbestiga sa Senado nitong overkill na pag-raid sa mga KOJC compounds. Senator Robin Padilla is urging Senator Ronald Bato de la Rosa's panel to investigate the Philippine National Police's alleged unnecessary and excessive use of force during a failed attempt to arrest Apollo Kibuloy. Senator Padilla filed Senate Resolution number 1051, formally asking De La Rosa, who heads the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, to look into the matter. The subject of the investigation is the June 10 raid conducted by about 100 policemen who stormed the premises of the Kingdom of Jesus Christ compounds in Davao City to serve their warrants of arrest against its leader. Kibuloy is wanted for sexual abuse, child abuse, and qualified trafficking cases filed against him in Davao and Pasig courts.
According to the resolution, while the PNP claimed that they conducted a lawful operation with compliance to their legal security protocols, KJC members attested that police operatives entered the property using unnecessary and unrestrained force. The measure cites past incidents when the PNP was called out for its use of excessive force in the service of its warrants. It likewise points out that in the lawful performance of duty, the revised PNP operational procedures dictates that only necessary and reasonable force should be used to accomplish the task of enforcing the law and maintaining peace and order. Padilla reiterates the need for the police force to promote and protect human rights in order to maintain public order and safety, as well as respect for the rule of law. Okay. So, ano ang stand ni Senator Bato tungkol sa resolusyon na ito? Hindi natin alam dahil nakatabinging katahimikan. Hindi katulad nung PDEA leaks, nung natanggap niya na yung sulat ni Morales na nagpapahayag na handa siyang humarap sa investigasyon. Nag-commit kaagad si Senator Bato na motu proprio. Kahit wala pang formal resolution, bilang chairman, mayroon na siyang kapangyarihan na ikandak ang investigation. Kaya, alam natin na buo ang suporta ni Senator Bato sa PDEA leaks. Ngayon, June 10, nangyari, June 18, more than 1 week na. Bakit hanggang ngayon, tahimik si Senator Bato? Ulitin ko mabuti pa si Senator Padilla at nag-iingay na. Hindi lang ingay, kundi action. Nandun na yung resolution, nasa kamay na ni Senator Bato kung imbestigahan niya o hindi. Bakit tahimik? Ito, meron akong napanood na video kanina. Sa Davao pala, before and after yung overkill na raid, ang daming dumating na mga sundalong Amerikano. With video, nakita ko. So, ano ang ginagawa ng mga sundalong Amerikano sa Davao City? Mabuti na lang, naibalita ito ng SMNI plus isang political commentator na yun ang nagre-reklamo. Ano ang ginagawa ng mga sundalong Kano sa Davao City? Before and after, nabidyuhan sila, napicturean sila, dahil malalaking mga tao, tapos ang mga pack nila, malalaki. Kalatado ng mga sundalo Anong ginagawa sa Davao? So, ang hinala, may kamay, may papel ng mga Amerikano doon sa pag-raid na yun. Kasi, malala nyo yung pahayag ni Pastor Kibuloy bago siya nagtago na may kamay ang US government. Gustong-gusto ng US government na siya yung rendition, extraordinary rendition. Bakit hindi sundin ng Amerikano yung proseso, yung extradition request? Kagaya yung nangyayari kay ex-Congressman Teves. Nahuli siya sa East Timor. Ngayon, para formal na i-turnover ng East Timor government si ex-Congressman Teves, dapat ma-approve, nag-apply na, nagpadala ng official request ang Philippine government para extradite. So, hinihintay na lang ngayong tapos na yung proceeding sa korte. Desisyon na lang ng korte ang hintayin at by the end of this month, sabi ni Atty. Topacio at ang DOJ, mayroon ng desisyon ng korte sa East Timor kung i-extradite, kung ibabalik, i-turn over ng East
Timor government si Tevez or hindi. So, yun ang punto ni Pastor Kibuloy noon. 2021 pa yung indictment niya sa US. So, dapat noon pa, 2021, nag-request na sana ng extradition yung US government. Kaya lang, up to now, walang extradition request. Bakit? Sabi ni Pastor Kibuloy, mahina ang kaso. Nakahanda yung battery of lawyers na magdepensa kay Pastor Kibuloy. Kaya lang, takot ang US government na matuloy yung trial sa korte dahil mapapahiya sila. Kaya, ang gusto ng US government, according to Pastor Kibuloy, kukunin siya yung rendition. Yun na nga, kung rendition, nangyari na yan noon, anything can happen to him. Kaya, nagtatago ngayon si Pastor Kibuloy. Kaya, ito na, i-connect natin. Bakit ang daming sundalong Amerikano sa Davao? Ito na yung indikasyon na may kamay ang US government. Ito, hindi kaya ang US government, alam mo na, kinausap na itong mga senador na huwag niyong pakialaman yung raid na yun dahil kami ang inyong mababangga, something like that. Nakakapagtaka yung wala man lang salita. Nagsalita na si PRRD, nagsalita na si BP Sara. Dapat sana yung mga alalay, suportahan nilang kanilang mga yung mga amo nila. Hindi man mananalo na senador yan, si Bato, si Bongo. Never. Mababa yung yung bago sila personal na inendorso ni PRRD, napakababa yung rating nila. Saka na lang sila tumaas ng rating nung paulit-ulit na ini-endorso, ikinakampanya ni PRRD na butuhan ng taong bayan si Bato at saka si Bongo. Ngayon, iiwanan na lang nila si Ere, si PRRD. Ano ba? So, sana, ito, aking opinion lang, sana nagkamali ako, sana sa mga susunod na mga araw, magsasalita na si Senator Bato at magpapahayag siya kung imbestigahan niya yung overkill na PNP raids sa KOJC compound. Senator Bato, umaasa kami sa iyo. Kung ano ang ginawa mo sa PDEA leaks, sana ganito rin ang gawin mo sa overkill na raid sa mga KOJC compound. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung mga dahilan kung bakit tuluyan nang nag-resign si BP Sara as DepEd Secretary. And then what's next? Ano ang mga kaganapan? Ano ang gagawin ni BP Sara ngayon na resign na siya sa kabinete ng Pangulo? Okay, gusto ko manang i-advertise yung gumawa ako ng backup channel natin, The General's Perspective. Ang link ng backup channel natin nasa description box ng video na ito. Paki-click lang, then subscribe. Kasi po, may attempt na naman itong mga Gorgor administration na i-hack itong channel natin ngayon, The General's Viewpoint. Kagaya ng ginawa nila sa The General's Opinion. Hindi ko na lang yung may detalye, basta nabantayan na namin. Gusto nilang i-hack itong channel natin yan. So please subscribe sa ating backup channel para tuloy-tuloy lang ating pagbibigay linaw sa kaganapan sa ating bansa. Okay? So, bakit nag-resign? Inaasahan ba natin ito? Yes,
ako, inaasahan ko na ito nung magbitiw ng salita si VP Sara na sabi niya, yung unity wala na, nung election lang yun. Sabi ko, ito na. Palatandaan na yun na she's ready to resign. At ito na nga ako, hindi na ako na-surprise itong pagbibitiw niya kahapon. Dinala niya na yung letter of resignation niya sa Pangulo. Then, 1 month from now, by July 19, alis na siya sa ano. So, maganda yung ginawa niya dahil para hindi ma-disrupt yung pamamalakad sa DepEd, yung 1 month, nandyan pa rin siya hanggang July 19 para makahanap ang administrasyong ito ng kapalit sa kanya at magkaroon ng smooth turnover. Okay, so, anong dahilan? Bakit na siya nag-resign? Okay, number 1 is yung relationship. Sa presidente, yung relasyon niya sa president, I believe, okay pa rin silang dalawa. Ang hindi maganda dito kay First Lady at kay Speaker Martin Romualdez. Yun yung nakikita ko nga hindi na makayanan ni VP Sara ang pang-iisnab. 2 beses na siyang inisnab ng First Lady. Tapos ito naman si Martin Romualdez. Very obvious yung galaw niya na gustong-gusto niyang maging Prime Minister ba o maging Presidente. So, hindi niya na makayanan yung they are not in a good relationship with yung malalapit kay Pangulong Marcos. Kaya, mas mabuti nag-resign na lang. Ang isang indication niya na maganda pa ang relasyon nila ng Presidente is personal siyang nagpunta doon. Kinausap. So, makita mo, mayroon pa rin silang yung dati nilang samahan nung kampanyahan, nandyan pa rin. Kailang nasira lang dahil sa nakapalibot sa Pangulo. So, because of strained relationship, ayaw na ni VP Sara. Okay. Kailang ang mas matinding dahilan is yung government policies na magkaiba sila ng pananaw. Kasi, excuse me, kung ikaw isang cabinet member, ikaw ang alter ego ng presidente. So, hindi mo pwedeng kontrahin ang presidente. Itong si VP Sara, nakikita ko na marami silang pagkakaiba sa palisiya ng presidente. Kaya para malaya si VP Sara na i-voice out yung kanyang position, minabuti niya na umalis na lang, nag-resign as DepEd Secretary at NTF-ELCAT Vice Chairperson. Umalis na siya. Excuse me. Makita nyo, yung last year, nung mapabalita yung gusto ng administrasyon na makipag-peace talks with the CPP and PNP, ay talagang kinontra ni VP Sara yun. Sabi niya, it's a pact with the devil. Kasunduan sa demonyo yan. Hindi pwede yan. So, yun ang paninindigan ni VP Sara. Kaya, para malaya siyang magpahayag sa kanyang pananaw tungkol sa bagay na yan, sa peace and order, tama na. Ayoko nang maging alter ego ng presidente. Okay? So, ano pa? Yung Kingdom of Jesus Christ raid, yung KOJC compound raid, di ba nagsalita si VP Sara? Although very mild, may diplomacy yung kanyang salita, kailang mabibigat. Ngayon na wala na siya sa official cabinet ng Pangulo, pwede na siyang magsalita ng mas mabigat. Davao City yan . Tapos,
malapit siya kay Pastor Kibuloy. So hindi niya maatim na iganon na lang yung paglapastangan sa basic constitutional rights ng mga KOJC members. Hindi niya kaya yun. Kaya ngayon na umalis na siya, mas malaya na siyang makapagpahayag sa kanyang saloobin tungkol sa mga ganong pangyari. So yun, diferensya sila ng pamamaraan. Ano pa? Itong pinaka-latest na encounter, yung foreign policy. Hindi siya nagsasalita tungkol sa West Philippine Sea dahil, yun na nga, member siya ng kabinete at saka ang foreign policy is presidente ang may hawak niyan eh. Kaya hindi siya nagsasalita. O ngayon, itong nangyari na banggaan, ako, nakakahiya yun. Kasi, for the first time, Philippine Navy na ang naggawa ng resupply operations. Tapos, Chinese Coast Guard lang yung nakasagupan nila. Lumabas na, walang nagawa ang ating Navy. Kaya merong, sabi ni Atty. Roque, kaibigan daw niyang diplomat, nag-comment na, ano ba yan? Gusto niyong makipaggera sa China? Navy ninyo. I think itong Navy ito yung mga special group nila ito. Mga pinaka-the best ng Philippine Navy. Parang SEAL. Tinalo. Walang nagawa sa Chinese Coast Guard. So how much more? How much more kung Navy versus Navy na? Chinese. So dito, nakikita ko na gusto na rin magsalita si VP Sara tungkol sa West Philippine Sea. Kaya, ayun na. Mabuti, kalas na lang. Ganon. So, ano pa? Dahil sa pagkiling ng administration ng PBBM admin sa US, ano? At parang nawala na yung diplomacy with China. Alam niyo, apektado na ang ating banana export. Ang Davao region, dyan po nanggagaling ang malaking production ng bananas. At dati-dati, tayo po, napakarami po ang export nating bananas sa China. Ngayon na hindi na maganda ang relasyon ng hindi na maganda ang relasyon ng China at Pilipinas dahil sa West Philippine Sea. Naapektuhan na ang Davao export. According to Atty. Roque, ano na lang daw, 50% na lang ang ating nakakalusot na banana export sa China. At ang favored country na ngayon na nag-export ng banana sa China is Vietnam. So, tignan nyo ang Vietnam, meron din siyang sigalot with China dyan sa South China Sea. May mga namatay pang ang Vietnamese noon eh, mga halos 100 Vietnamese. Nirat-rat ng Chinese, bakit ngayon? Nagkakaigian sila. Ibig sabihin, maganda yung foreign policy ng Vietnam. Nandyan pa rin yung sigalot sa teritoryo. Kaya lang, pagdating sa trade, nako, happy ang Vietnamese exporters dahil tinatanggap sila ng China, yung export nila. Ngayon, bumababa na ang ating export. Pati durian, later on, nag-export na tayo ng durian from Davao, going China. Ngayon, na ganyan ang foreign policy ng Pangulo, apektado na rin yan. Kaya, you see, Davao region, ang apektado dahil galing dyan ang durian, galing dyan ang saging. Gusto ni VP Sara na magsalita para i-voice out ang kanyang sa sang-ayon. Hindi siya sang-ayon sa ginagawa ngayon. Okay, ito, maisog rallies. Isang rason din ito.
ginigipit ng administrasyon nito ang maisog rallies. Hindi nagsasalita si VP Sara. Ngayon na kumalas na siya, wala na siya sa official cabinet ng Pangulo, aasahan natin yan. Sa sunod na maisog rally, nandyan na si VP Sara. Siya na ang mangunguna sa pagsasalita. So, ibig sabihin, pabor sa atin dahil open ang VP Sara na mag-voice out sa mga alam niyang kabalastugan na ginagawa ng administrasyong ito. Okay, so marami pa yung biyahe sa abroad. I believe na hindi rin nagustuhan ng Vice Pangulo ang sigilang biyahe ang Pangulo. Wala namang klaro na investment na dumarating. Tapos yung ayuda, iyan na. Babatikusin na yan ng VP Sara. Kaya ito po ang mga dahilan at ito ang magiging vocal na ang ating VP Sara. Ngayon wala na siya sa
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!